Well, hello mga bebshi! Nag-craving din ba kayo nito ngayon mga bebshi? Or wala ka ba ngayong maisip na ulam? Well, for today's mini vlog mga bebshi, ay samahan niyo ko ngayong magluto nitong ginataang gulay. At dahil gusto kong makapag-almusal sila ng maaga, kaya naman ay alas 6 pa nga din ito ng umaga mga bebshi, ay nandito na nga din ako sa Hinaguan Farm. Kagabi pa nga ay bumili na ako nitong mga isasahog ko sa aking gulay. At para na nga din ay mainitan nitong aking tiyan, uminom na nga din ako dito ng kape. Kagad na nga din ako ditong nag-asikaso sa mga gulay na isasahog ko. At dahil meron pa sila ditong sobrang kalabasa sa rep, ay sinama na nga din ito ni J. Ford. Kung hindi ko maabutan ng gabi si Sir Arjal at si Chuyans, umaga ko pala sila maabutan dito. Pagdating ko nga dito ay gising na silang tatlo, si J. Ford, si Sir Arjal at si Chuyans. Dahil si Chuyans ay papasok ng paaralan, si Sir Arjal naman ay magtatrabaho. Sayang nga at hindi nila ito matitikman ang aking lulutuin na ginataang gulay. Pero okay lang, marami pa namang next time, di ba mga bebshi? Ayan na nga, tapos ko nang nahiwa itong aking mga gulay. Nakaprepare na nga din itong aking mga ricados. Kaya naman mga bebshi ay sisimulan ko na ditong magluto. Sa kawali ay naglagay nga ako dito ng kaunting mantika. At nang medyo uminit na nga din ito mga bebshi, magsimula na nga din ako ditong magisa ng mga ricados. Ilagay lang natin dito sa kawali para magisa naman itong bawang, sibuyas, kamatis at syempre ang luya. Insaktong nagisa ko na ito mga bebshi ay inilagay ko na nga din dito ang gulay. Ang gulay ko naman dyan ay meron nga akong kalabasa, talong, sitaw, sayote at okra. Dinamihan ko na nga din ito ng kalabasa mga bebshi dahil pagka ganitong gata na gulay, ang sarap talaga pagka maraming kalabasa. Pagkatapos ay halu-haluin lang natin ito mga bebshi. Alas 8 na nga ito ng umaga mga bebshi at nag-open na nga din ang tindahan ni Auntie Sita. Insakto din dahil mabibigyan ko sila nitong ginataang gulay na niluto ko. Tinakpan ko lang muna ito mga bebshi para naman ay manuot ang kanyang lasa. Pagkatapos ay tinimplahan ko na nga din ito ng granules at asin. Paunti-unti lang munang timplahan mga bebshi dahil mamaya pag malagyan na yan ng gata ay pwedeng magkulang pa ang lasa. Nilagay ko na nga din dito ang pangalawang piga na gata mga bebshi dahil yan ang ipapalambot ko sa aking gulay. Insaktong kumulo na nga din ito mga bebshi, kaya naman ay susunod ko nang ilagay itong unang piga na gata. Pagkatapos ay takpan lang natin ito at hayaan lang itong kumulo para naman ay maluto din itong gata. Paglipas ng ilang minuto mga bebshi at ayan na nga kumukulo na nga din ito. Hinalo-halo ko lang ito mga bebshi at ito talaga masarap sa ginataang gulay. Yung masyadong malambot na nga din itong kalabasa. Kung nagustuhan nyo naman ang video na to mga bebshi, paki-comment down below and then paki-share na din po ako. Nang sa gayon ay marami pang makakita ng ating video. At syempre para din meron silang makuha mga ideas sa aking mga niluluto. At nang malapit na nga din itong maluto mga bebshi, nilagay ko na nga din dito ang dilis. So spread lang yan gamit ang sandok, pagkatapos ay hayaan mo na yang kumulo ng mga ilang minuto pa. Ayan mga bebshi, bago matapos itong aking video ay mag-shoutout muna ako dito sa aking mga followers. Shoutout dyan kay Nir, Carolina Cularat Lapis, Miss Che Gisihan, Merasol Makaraig, kay Needs Uro, shoutout din dyan kay Ma'am Maricel Ku, Lourdes Pasqua, Ainim Refame, Julita Paner, Vicky, Mariam, kay Ma'am Nining Soles, at kay Ma'am Lovely Ann. Maraming salamat mga bebshi at ayan na nga, luto na nga din itong aking ginataang gulay. Kaya naman mga bebshi ay samahan nyo akong titikman itong aking ginataang gulay. Mga bebshi, so luto ng aking ginataang gulay. Kaya naman kakain na tayo ng ating almusal. So, sobrang sarap mga bebshi at napakadali lang lutuin itong ginataang gulay. Kaya naman, that's all muna for today. Thank you so much guys for watching and see you again to my next video. Bye mga bebshi!